Everyone, good morning! So, good day sa inyong lahat, and I'm here again, Mami Ria Palma Rogas. Wanted to share some chunks of wisdom from God from above, mula sa langit, for you and from me, from my YouTube channel, on your YouTube screen. And just wanna say, isang Sunday service namin sa Bethany Bible Baptist Church, ang ganito ang text. Exodus 14:10 to chapter 15 to 1 to 11. So, pinamagatan nila itong God Alone ni Pastor. So, what it is ba? So, God alone is worthy of worship, is no one to be compared, siya lang ang kailangang papurihan at sambahin, is no one to be compared, wala siyang katapat, hindi mo siya dapat i-compare sa iba. Siya lang ang holy, the only one who is holy o banal, and gives His life to be ransom for many. So, binigay niya ang kanyang buhay, ang Panginoong Jesus, para maligtas ang lahat ng tao. So, guys, basahin natin. Come on. Sa Exodus 14:10 to 15 to 1 to 11, sabi rito, pinagharian ng matinding takot ang mga Israelita nang makita nilang dumarating ang Paraon at ang mga Ehipsyo. Kaya dumaing sila kay Yahweh. Sinabi nila kay Moises, wala na bang mapaglilibingan sa amin sa Ehipto? Kaya mo kami dinala sa ilang para dito mamatay? So, inialis mo kami sa Ehipto, tingnan mo ang nangyari. Hindi ba't bago tayo umalis ay sinabi na namin sa iyo na ganito ang aming sasapitin? So, hinabol sila ng mga Egyptians nung pinalaya na sila ng Diyos mula sa pagkakaalipin sa Ehipto. So, sinabi na namin sa iyo na huwag kaming pakialaman at pabayaan na kaming manatiling alipin ng mga Ehipsyo sapagkat ibig pa namin ng manatiling alipin kaysa mamatay dito sa ilang. So, takot na sila. So, sumagot si Moises, lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot. Tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas. Ngayon ni Yahweh, hindi pa ninyo nakikita uli ang Ehipsyong iyan. Hindi na ninyo makikita muli ang Ehipsyong iyan. Ipagtatanggol kayo ni Yahweh, wala kayong gagawing anuman. So, sabi sa chapter 15, verse 1 to 11, sabi rito, ang awit ni Moises nung sila'y nakaligtas na sa Ehipto. So, paano sila nakaligtas? Ang pagtawid sa dagat ng mga tambo. Sinabi ni Yahweh kay Moises, bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo mga Israelita. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod. Sabi ng Diyos kay Moises nung time na yon. Mahahati ang tubig, at matutuyo ang lalakaran ninyo, lalo kong pagmamatigasin ang mga Ehipsyo at pasusundan ko kayo sa kanila. Ngunit doon ko sila lilipulin. Ang mga Ehipsyo ang mga kawal ng Paraon, pati ang kanilang mga karwahe. Ipakikita ko sa kanila ang aking kapangyarihan. Hallelujah! Sa gayon, malalaman ng mga Ehipsyong iyan na ako si Yahweh. Ang anghel ng Diyos na pumapatnubay sa paglalakbay ng mga Israelita ay nagpatihuli sa kanila. Gayon din ang haliging ulap. Ang ulap ay lumagay sa pagitan ng mga Israelita at ng mga Ehipsyo at lumatag ang kadiliman. Dumating ang gabi at ang mga Ehipsyo ay hindi makalapit sa mga Israelita. Hallelujah! So pinagtatanggol sinesave na sila ng Diyos ang mga Israelitang ito. Itinapat ni Moises ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat, magdamag na pinaihip ni Yahweh ang isang malakas na hangin mula sa silangan at nahati ang tubig. Ang mga Israelita ay bumagtas sa dagat na ang nilakaray tuyong lupa. Hallelujah! Sa pagitan ng animoy pader na tubig, hinabol sila ng mga Ehipsyo ng mga kawal, karwahe at kabayuhan ng Paraon. Nang magbukang liwayway na, ang mga Ehipsyo ay ginulo ni Yahweh mula sa haliging apoy at ulap. Nalubog ang gulong ng mga karwahe at hindi na sila makatugis ng matulin. Kaya sinabi nila, umalis na tayo rito sapagkat si Yahweh na ang kalaban natin. Sinabi ni Yahweh kay Moises, itapat mo ang iyong tungkod sa ibabaw ng dagat at tatabunan ng tubig ang mga Ehipsyo, pati na ang kanilang mga karwahe. Ganoon nga ang ginawa ni Moises at pagbubukan liwayway na numbalik sa dati ang dagat. Ang mga Ehipsyo ay nagsikap makatakas, ngunit pinalakas ni Yahweh ang dating ng tubig, kaya't sila'y nalunod na lahat.
Nang manauli ang dagat, natambunan ng mga karuwahe at kabayo ng Paraon pati ng kanyang mga kawal at walang natiras isa man. Ngunit ang mga Israelita ay nakatawid sa dagat sa natuyo ang dinaanan sa pagitan ng animoy pader na tubig. Nang araw na yaon, ang mga Israelita ay iniligtas ni Yahweh sa mga Ehipsyo. Nakita nila ang bangkay ng mga Ehipsyo, nagkalat sa baybay dagat dahil sa kapangyarihang ipinakita ni Yahweh laban sa mga Ehipsyo. Nagkaroon sila ng takot sa kanya at sumampalataya sila sa kanya at sa alagad niyang si Moises. So nagkaroon ng awit si Moises, ang mga Israelita after nito. Sabi rito sa chapter 15, ito ang inawit ni Moises at ng mga Israelita para kay Yahweh. Itong si Yahweh ay aawitan ko sa kanyang kinamtang dakilang tagumpay. Ito yung worship na para sa kanya. Hallelujah. Para sa Diyos. Ang mga kabayo at kawal ng kaaway sa pusod ng dagat, lahat natabunan. Ako'y pinalakas niya at pinatatag siya ang sa aking nagkupkop, nag-ingat. Ito ang awit ni Moises. Diyos na magulang ko, aking manliligtas. Siya'y mandirigma na walang kapantay, Yahweh, ang kanyang pangalan. Nang ang mga kawal ng Paraon sa dagat ng mga tambo ay mangagsilusong, ang lahat ng ito ay kanyang nilunod, pati na ang sasakya ay kanyang pinalubog. Sila'y natabunan ng alon ng dagat tulad nila'y batong lumubog kaagad. Ang mga bisig mo ay walang katulad, walang kasinlakas. Sa isang hampas mo, kaaway naggalat, nangadurog man din sa iyong mga palad. Iyong nilulupig ang mga kaaway, napakadakila ng iyong tagumpay. Sa alab ng init ng poot mong taglay, para silang damo na sinisilaban. Hiningamoy parang hanging umiihip, kayang pataasin pati na ang tubig. Napahihinto mo ang agos ng batis, pati kalaliman ay natutuyo mo kung siya mong nais. Hallelujah! Wika ng kaaway, akin tutugisin, tiyak kaabutan. Kukunin ko lahat ang makikita ko kahit anong bagay. Hahati-hatiin niya ang kayamanan sa aking patalim at lakas na taglay. Kakamkaming lahat ang ari-arian, sabi ng kaaway. Ang isang hingamoy, malakas na hangin nagpapadaluyong, para silang tingga na nagsisilubog kung takpan ng alon. Ikaw, O Yahweh, sinong mga Diyos ang iyong kamukha? Sinong kamukha mo, na ang kabanalan ay kahanga-hanga? Sino ang tulad mo? Nakahanga-hanga't dakila ang gawa. Hallelujah! So, mababasa naman natin, makikita natin sa 1 Corinthians 15:12-19, ang ganito. Ang muling pagkabuhay ng mga patay, sabi rito ni Pablo. Basahin natin, guys, para malaman natin, God alone is worthy of everything of us. Ngayon, kung ipangangaral naming si Kristo ay muling nabuhay, ano't sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay, kung ito'y totoo? Lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral, at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Kung magkagayon, lilitaw na kami mga bulaan saksi ng Diyos, sapagkat pinatotohanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo, ngunit lilitaw na hindi ito totoo kung talagang di bubuhayin muli ang mga patay. Kung hindi bubuhayin muli ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y hindi pa nahahango sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang iyan, lilitaw pa na ang lahat ng namatay na nananalig kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin ay kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. So guys, may after death. Life after death. Hallelujah! So, dito natin malalaman na ang Panginoong Jesus is worthy of our worship, ng ating pagsamba. Siya ay pinaka deserving na sambahin. Is no one to be compared. Hindi natin siya maiko-compare sa ibang bagay, sa ibang tao, sa isang anghel. Siya ay no one to be compared. He is holy. Sabi nga rito sa 1 Thessalonica 3:13,
Kung ito ang mangyayari, palalakasin niya ang inyong loob. Sa gayon, kayo'y mananatiling banal at walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos at Ama hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesus, kasama ang mga hinirang niya. 1 Thessalonians 4:7, sabi rito, tayo'y tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kalinisan, hindi sa kahalayan. Hallelujah! So, He is the one who is holy. And Jesus Christ gave His life to be a ransom for many. Para sa ating mga tao, para maligtas tayo sa kumunay na kasalanan araw-araw, and para hindi tayo mapunta sa impyerno. So, namatay siya. So, pinatay siya ng mga Israelitang salbahe, mga hindi nananampalataya sa Kanya, hindi naniniwala sa ating Panginoong Hesus, pinatay siya. And yun ay dakilang plano ng Diyos para sa ating lahat, na mamatay siya para sa ating lahat bilang katubusan ng ating mga kaluluwa sa kasalanan. So guys, He is the God alone who is worthy of worship, no one to be compared, holy, and give His life to be ransom for many. So, magpasalamat tayo kay God darating ng Semana Santa o Holy Week, and malalaman natin doon kung sino tong Hesukristo na ito na ating Diyos at sinasamba and pinasinasampalatayanan nating mga Kristiyano. Okay guys? So, abangan natin ang mga programa sa telebisyon, sa radyo, sa internet, and matututo tayo sa ganito mga bagay. And alam kong pinahihintulutan to ng Diyos para malaman natin kung sino siya. Okay? At maligtas tayo. And magkaroon tayo ng buhay na kasiyasiyasan at dapat sa lupa. Hallelujah! So that's it guys. That is all for now. And I hope you've learned something from me, from Mami Yang, Mami Ria Palmarogas. And want to say, live life to its fullest measure, and magagawa natin yun sa tulong ng Diyos. Okay? So, manampalataya tayo, manalig lang tayo sa Kanya. Thank you, Holy God. And thank you, Holy Spirit. And thank you, Jesus Christ as the Son. And napatuloy niya sumasama sa amin sa araw-araw para kami magkaroon ng buhay na maligaya sa earth. Bye from now! See you next time! Bye!